At sa mga preachers pa sa darating na araw. Okay? So, last time, ang iniwanan kong topic ay ultimate victory. At umaasa ako na kayo po ay nabubuhay na matagumpay. Amen? Pakitas po ang mga nabubuhay ng mga matagumpay. Minsan. Amen. Praise God. Salamat sa inyo halos lahat. So, ang topic ko po ngayon ay, dahil nakapula po tayo, at for the birthday of my wife. Wow. Stunning. Okay. Gusto ko pong lumalim ang ating kaisipan tungkol po sa pag-ibig. Tayo po ay inutusan ng Panginoon in John chapter 13, verse 34 and 35, na tayo ay mga ibigan sa isa't isa upang malaman nila na tayo ay mga alagad ng Diyos. Tama po ba yung verse na yan? Asaan yun? A new commandment I give unto you. Why new commandment? Because it is not popular in the Old Testament that they are to love one another. Ang popular po sa Old Testament ay justice ng Panginoon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Okay? So, yun po yung sa lumang tipan. And that you love one another as I have loved you, by this shall all men, the world shall know that you are my disciples if you love one another. Kung meron po isang bagay na palatandaan ng totoong iglesia o totoong relihiyon, sa Biblia ay makikita po natin na ipinangangalandakan po ng Biblia na ang dapat na makita sa iglesia, unang-una ay ang pagmamahala ng isa't isa. Hindi, ang amin ng totoong iglesia kasi nakita mo naman ang building namin, di ba? Ang gaganda, ang tutulis ng tore, at saka nakita mo naman may mga kalembang kami. Ano ba talaga ang palatandaan na ang grupo ay grupo ng Panginoon? Mga tagasunod ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, that men may know that you are my disciples if you love one another. Hindi kami ang totoo kasi nakita ng mga music namin, tsaka mga instruments namin, di ba? Tsaka nakita mo naman, ang gagaling namin sa Bible. So yan po yung reklamo ng Panginoon sa Church of Ephesians, you have left your first love. Okay? Meron po akong alam na grupo, hindi ko na po babanggitin kasi lalabas na paninira naman. Ang galing po nila sa preachings, expositor. Ang galing po ng kanilang doktrina at magaling po sila sa mga debate. Pero sa totoo lang po, pag sama nyo sa grupo, wala po kayo maramdaman na sila nagmamalasakit sa iyo. At meron po mga leaders nila na hindi nag-iimikan for decades. Kaya po sa iglesia natin, pag merong hindi nag-iimikan, okay, ibig sabihin, tahimik lang po sila. Hindi ho yung pinatatagal dito. Pag meron tayong nakitang medyo hindi nagbabatian, ang ginagawa ho dito, pag hindi nagbatian, hindi ho pinatatagal yon. Pinag-uuntog ho ang ulo nila. Joke lang ho, joke lang. Okay? So hindi ho yun uso sa magkakapatid na nagmamahalan, na hindi ho nagkikibuan at nagsisiraan. Uulitin ko, sa banal na kasulatan, ang palatandaan ng iglesia ay iglesia ng Diyos dahil may pag-ibig. Yun po yung sabi ng Biblia. Okay? Ang problema lang po, hindi naman ang tao marunong umibig. Kaya nga po ang topic ko ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng pag-ibig? So meron pong 4 na punto kung saan dadalhin sa inyo ngayon para lumalim po ang kaisipan ng pag-ibig. Binanggit ko po last time, ang ganda po ng topic namin, no? Last time, tungkol po doon sa question and answer, tungkol sa pag-ibig. Okay? Dahil akala nyo, ang pag-ibig ay simpleng bagay, pero napakalalim po ng pag-ibig. At ngayon po, manatili po kayong gising, bukas ang mga tenga, at pakinggan ang kalaliman ng kaisipan ng pag-ibig. Okay? Sa unang-unang punto, binanggit ko po last time, na ang pag-ibig ay walang definition sa Biblia. But instead, ang pag-ibig ay isang definition. Point number 1, love is God's identity. Wow. Love is God's definition. 1 John 4:8. Tingnan po natin. 1 John 4:8.
He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Hindi lahat naman tayo marunong umibig, ha? No, akala nyo lang yon. Pero pag naintindihan yung ibig sabihin ng pag-ibig, ay hindi pala ako umiibig. Kala ko lang. So ngayon, pagtitibayin po natin ang kaisipan ng pag-ibig para matutunan nyo paano talaga umibig ng tama. Pastor naman, ang tagal na natin pinag-aaralan yan. Oo nga, pero ang dami pa rin hindi nakakaunawa niyan. Di ba? Kung mamaya paliliwanag po natin yan. Sa Bible po, love is the identity of God. At yan po inulit sa 1 John 4:16. Ang ganda po ng sinasabi sa verse na 1 John 4:16. And we have known and believed the love of God had to us. Grabe, ano? Sabi ni John, naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at nananampalataya tayo sa pag-ibig na yan. God is love. God is love. At ang sabi po dito, ang tinatahanan ng pag-ibig ay tinatahanan, ay tumatahan sa Diyos at ang Diyos ay tumatahan sa kanila. Ang totoong iglesia ng Panginoon ay tinatahanan ng Diyos at ang iglesia niyan ay tinatahanan ng pag-ibig ng Diyos. Maliwanag po ba? Hindi ho tayo pagalingan, nanalo sa debate kami ang totoong iglesia. Hindi ho ganun yun. Ayan, naliwanag sa Biblia. Hanap kayo ng church na totoo. Kaya, yung ramdam nyo sa mga tao, nakakaisa sila, nagtutulungan sila. Di ba? May pinakilala si Ninang Babes kanina, Shell. So, yan yung mayaman sa aming lugar. So, mamaya ho, lapitan natin, utangan ho natin ito. Joke lang ho, joke lang. So, nakita natin na nagtutulungan, nagdadamayan. Okay? Yan po yung punto po na pinapoint out ko sa inyo. Okay? God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kailan siya naging pag-ibig? Nung tayo nagkasala? No. It is God's identity. Pero hindi lamang yun ang kanyang identity. We know that God is holy. Okay? We know that God is merciful. Pero yung kanyang mercy, hindi po yan nahayag sa langit. Dito po lang yan sa lupa nahayag. Yung kanyang grace. Hindi alam ni Satan that God is merciful hanggat hindi nagkasala si Eva at si Adan at ang tao. Pero yung pagiging pag-ibig niya, alam na po yan ni Satan. Alam yan ni Lucifer in eternity. Wala pa ang mundo, ang Diyos ay Diyos na ng pag-ibig. Maliwanag? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yun po yung kanyang tinatawag na nature. Hindi po katulad nating tao na tayo po ay nag-iisip kung paano iibig at pinag-aaralan ng pag-ibig. Ang Diyos, hindi niya kinakailangan pag-aralan at pag-isipan ng pag-ibig sapagkat siya po ay likas na pag-ibig. Alam niyo po ba yun? Tayo minsan gumagawa sang-ayon sa pag-ibig, sometimes sang-ayon sa personal na layunin, pero ang Diyos kailanman na hindi siya pwedeng gumawa ng anumang bagay sa atin at sa kanyang buhay na hindi may kinalaman sa kanyang pag-ibig dahil siya ay likas na pag-ibig. That is His identity. Hindi ho siya nag-i-struggle kung magmamahal sa atin o hindi. I'm telling you that. Pag inibig ka niya, walang struggle yan. Amen? Tayo nag-i-struggle eh. Di ba? Lalo na kung yung mga kasama natin sa buhay, ang hirap ibigin. Gusto natin mag-quit. Kasi tao tayo. Amen? Ngayon, I will move to my next point. That is God's identity in eternity. Pag sinabing eternity, hindi po yan sakop ng time and space. God has been the God of love in the past, in the present right now, and you can trust Him that He will be the love of God or the God of love for eternity, for the future. He will never change. His love is eternal. And the Bible says that God is loving us with an everlasting love. Wow. Tao, sometimes He loves you, sometimes He doesn't. Sometimes you love Him,
Sometimes you don't. But God, He will always love you. Mwah. Pangalawa, Pastor, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at wala naman siyang iniibig nung una, nag-iisa pa lang siya, paano mangyayari yun? Di ba naririnig natin, love is sharing, love is giving, love is serving, love is shared. Point number 2, I would like to let you know, makinig kayo mabuti, bagamat hindi nyo kayang ipaliwanag ang doktrina ng Trinidad, okay, mahirap pong ipaliwanag kung hindi kayo talaga nag-aaral ng mabuti tungkol sa Trinity. Ang Trinity, tinatanggap nyo na lang kasi sinabi ng leader nyo. Pero pag may nagpaliwanag sa inyo na si Kristo'y tao lang, marami ang nakukumbinsi doon kasi hindi naman yung pinag-aralan. Pero kung pag-aaralan yung Biblia at matibay ang inyong paniniwala sa katuruan ng Biblia, hindi kayo pwedeng magbago ng paniniwala. Kasi ang tibay sa Biblia ng Diyos ay tatlo. Sa iisang persona, ang Diyos ay iisa sa tatlong distinct personalities, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig that is very much consistent with the triune God. Because this love is shared among the triune God. Hindi totoo na ikaw ay Diyos, ikaw ay pag-ibig at may pag-ibig ka, pero ang iniibig mo ay sarili mo lang. That is selfishness. Unahan po ba? Love is an action word. It is not something that you just feel and abstract. It is a concrete something. Love is love. Love is not love. Dugtungan nyo? No. Love is not love until you share it. Love is something that you do. Now the very question is this. Paano iniibig ng Diyos at paano pinagsasalu-saluhan ang pag-ibig among the triune God? Wala naman silang kailangan. Anong sinishare nila sa isa't isa? Sinong malakas-lakas ang loob na magsasalita? Bibigyan, naku, wala na pala akong pera dito. Wala akong pambayad. Sasagot ka na sana, wala lang akong pera, no? Utangin ko. Paano binabahagi nila ang pag-ibig sa isa't isa? Okay? Alam ko, hindi nyo masasagot yan, maliban siguro sa nag-aaral ng malalim. Di ba? Si Leo siguro palagay ko, kasi padayantingin mo sa akin, Leo. Kaya mo sagutin? Ha? Wala, ang nalalaman mo lang yung pag-ibig kay Maricel eh. Si Maricel naman tayo. Okay. This verse is very important. In John chapter 17, verse 4 and 5, this is how they share their love among each other. At dito yung maintindihan, i-define natin, ano bang ibig sabihin ng love? Bago ko ibigay yung verse, sino nakakatanda ng love na binigay kong definition last time? Love is what? Pastor, ang dami mong sinabi, di ko matandaan eh. Okay. The problem with us is, the world is very much familiar with emotional love, but not with the love of God. And sometimes, we are confused about that. Because in English, even in Tagalog, we say the same word. I love my friend, I love my dog, I love my work, I love my bag, I love my shoes, I love my food, I love the place. Hindi ho love yun eh. Ang tamang term po doon gagamitin nyo, I like my food. I like the place, beautiful. Di ba? Oh, I like my bags. Thank you for giving that to me. It's worth $700. Nagbigay kasi ako ng gift sa kanya na bag eh, kaso hanggang 700 lang ako. Pero mahal yun kasi sale naman. So, the love of God is this. How it is defined in eternity. How it is defined in eternity. It is defined on earth differently from eternity. And we have to carry that from eternity down here on earth. Okay?
Pastor, ang tagal namang ibigay ng verse. O, ito na nga, John 17, 4 and 5. This is the love of God in eternity. I have glorified thee on the earth. I have brought your love down here. I have finished the work which thou gavest me to do, that is to make you known as the Father of love. And then in verse 5, and now, after doing the mission of showing to the world who you are, now glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. That is in eternity. May I have your eyes on me now, please, ladies and gentlemen? Paano ginoglorify ng Ama ang anak at ginoglorify ng anak ang Ama? Pag hindi nyo naintindihan ang word na glory, you will never understand that. The word glory is to magnify and to recognize the magnification. The word glory, maintindihan nyo as I go along, and the word glory, ibig sabihin is to magnify, to praise, to exalt, to beautify. Yan po yung glory. Ibig sabihin, they exalt each other in eternity among the triune God. They glorify each other. They magnify each other among each other. They praise each other. They want to make good. They want to make the best for each other. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing umiibig ka, you want to magnify the love of God by magnifying the person that you love. Kaya ang pag-asawa is to magnify the love of God in a relationship. And I will magnify, Ephesians chapter 5, di ba? Nakita natin doon kung paano ang pagmamahal ng lalaki sa asawa, di ba? Is to beautify, to magnify the holiness of God. Kaya yun po ang punto po ng ibig sabihin ng pag-ibig sa eternity. Naintindihan niyo na? Mahalaga pong tatandaan niyo yan kasi kung umiibig kayo sa asawa niyo, you will magnify, you will beautify, you will lead your wife into what is glorious, into what is beautiful. Di ba? Sometimes hindi tayo naintindihan. Pag ako'y nagiging matapang sa wife ko, ang kanyang tingin, ang tapang ko, ang bargas ko. But I am leading my family and my wife into what is glorious to God. Because that is the meaning of love. Kung ito-tolerate ko yung mali ng mga anak ko at ng asawa ko, I am not loving my family the way I should. I am not having the clear understanding of what love is. Huwag niyo pong ma-misunderstood ang pagmamahalan ay puro goody-goody, good talk, no. Pag may mali, dinidil po yan kasi yun po ang sabi ng Biblia. Sa anak na lang natin, ang sinong hindi na mamalo kung kailangan ng anak, ay hindi mo talaga mahal ang anak mo. Kung ang pastor ay pinababayaan kayo sa mga maling ginagawa niyo at ayaw niyong pakialaman kayo, hindi ho totoong pag-ibig yun. That's why we question kung ano yung problema natin sa church kasi gusto nating mag-glorify ang Panginoon sa church na to. Di ba? Kung tayo kukunti dito at hindi pa nagmamahalan, wala tayong karapatang dumami at lumago. Eh kukunti pa nga lang tayo, hindi tayo nagmamahalan eh, dadami pa tayo, lalong gugulo tayo dito. Hello? So nakuha po ibig sabihin ng glory, ng pag-ibig. To love is to glorify. To do what is best. Okay? So they are enjoying loving each other in the triune God in eternity. Ladies and gentlemen, they don't need anyone to enjoy loving each other. They don't need the world. But why God created us? I am leading to my third point. Why God created you? This is mind-blowing truth. Nilikha tayo ng Diyos para yung glory na nai-enjoy nila sa isa't isa, yung kanilang fellowshipping and bonding among the triune God, gumawa sila ng human upang i-extend at isama sa fellowship ng triune God. God elevated us from the dust, from the ground, and then nilipat nila ang kanilang character sa atin upang maka-fellowship natin at makasama natin sa fellowship to enjoy the glory that they have been enjoying eternity among each other. Woo! Pag hindi ka namin sa sinasabi ko, hindi mo naintindihan ibig ko sabihin. Hindi hayop ang kanyang ginawa para maka-fellowship ng triune God.
At hindi po mga angels, dahil dati nang ang angels nag-exist before us, we believe. Tayo ho yun. Kaya kung tingin mo sa sarili mong Kristyano ka maliit, oy, nagkakamali ka. Hindi mo naintindihan that God elevated you to be like Him, to be like them, to be among them and fellowship with them. Wow. Sinong maliit ang tingin sa iyo? Okay lang kung maliit ka, okay lang yun eh. Pero huwag mong tingnan ang sarili mong maliit. Sa Biblia, ang ka-level natin ay ang Diyos. Are you getting my point? Okay. Nung nilikha ng Diyos ang tao sa Eva at si Adan, ang purpose sa Garden of Eden is fellowshipping. Kaya nakita natin ng Diyos bumababa. Yun po yung usual na ginagawa po ng Diyos sa kanyang nilikha upang makipag-fellowship. Kasi yun po yung purpose to extend the glory Di ba? Let us create man in our own image to be a part of us so that we can fellowship together with this human. To extend the glory. We are extended of His glory. That's my third point. The love of God extended to Christianity. That's third point. Third point na po ako. Mabilis po, di po ba, no? Okay. Mamaya po, napakaganda ng fourth point ko. Wow, I love the fourth point. Third point ko po, unang-una, ang point number 1 is love is God's identity. Marami siyang identity, pero dito sa Bible, hina-highlight po ang kanyang, sa New Testament in particular. In the Old Testament, God is highlighted to be holy. To be a jealous God. Kasi God is into judging people na hindi sumusunod in the Old Testament. But the New Testament, God is highlighted to be the God of love. Wow. Okay, ito na po yung point. Nilikha ng Diyos ang tao for the very purpose of fellowship. Ang taong kanyang nilikha sa Eva at si Adan ay walang kailangan. Bumababa ang Diyos, hindi para sila ay manalangin sa Ama ng kanilang pangangailangan o humiling kung ano mang hihilingin sapagkat sa paraiso, wala silang kailangan. Anong purpose? Fellowship. Bonding. Di ba? Hindi hayop ang kabanding ng Panginoon sa paraiso. Tao na kanyang kawangis. Naintindihan niyo yung purpose? Ba't ka nilikha ng Panginoon? Fellowship and bonding. Wow. Galit na galit si Satan sa mga taong nilikha ng Diyos as an extension of His glory. Kaya siya ay pumasok sa paraiso upang wasakin ang glory ni God sa tao. Kaya ang tao ay nahiwalay sa Diyos, pinalaya sa paraiso. Okay? God temporarily got prostrated, though God allowed it to happen. Okay, ito na po yung sagot. Bakit pinahintulot ng Diyos na nangyari yon sa paraiso? You will be amazed of the answer. Sa mga nag-aaral ng theology, merong naglalaban yung tinatawag na Molinism at saka Calvinism. Ang sabi ng Calvinism, ang Diyos daw ang nag-orchestrate sa tao para magkasala. Ang sabi ng Molinism, no, God allowed it, but it was not God who did it. It was human responsibility. Nakakalitong pag-aralan nyo sa theology. Molinism and Calvinism. Sopra-lapsarianism and lapsarianism. Yun po yung mga doktrina niyan. Okay? Inalaw ng Diyos na magkasala ang tao. I'm into Molinism. I'm not into Calvinism about it. Okay? Inalaw ni God na magkasala ang tao. Yun ang aking paniniwala. Take note. Binanggit ko kanina, dahil hindi naman kilala ang Diyos, that God is a God of grace and mercy. Ano yung point? Walang alam si Satanas tungkol sa mercy. Nung siya'y nagkasala, wala siyang tinanggap na mercy at pagpapatawad sa Diyos. Kaya hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mercy. Nang akala niya, kapag nakuha niya ang tao na magkasala, may sasama niya sa kanyang tropa. Bagamat marami siyang katropa sa mundo. Di ba? So, yun po yung dahilan kung bakit ang Diyos ay pumili. Okay? Nakukuha yung point? Para ihayag ang kanyang mercy and grace, an extension of His glory, so that God will be more glorified, God will be more magnified in the human race.
Sa pagpapakita that God is merciful nung sila'y magkasala. Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. Come on. James, pakilaksa mo yung basa. Ano? Basan? Hindi daw siya marunong magbasa. So, but God who is rich in mercy, so that His love, the greatness of His love will be even more magnified. The love that they have been enjoying among each other, when He extended it to human, He allowed sin so that His love will be more magnified. And His mercy. Look at verse 5. Even when we were dead in sins, nang tayo makasalanan pa, okay, ay binuhay tayo niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay nangaligtas. Sa mga bago nandito, the word saved is past tense. Pag naintindihan mo ang pag-ibig ng Panginoon, na siya'y namatay sa kasalanan mo at niligtas ka niya, alam mong ikaw ay saved. Amen? Ikaw ay saved. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi dahil kaibig-ibig ka. Hindi dahil ang bait-bait mo. Romans 5:8, please. Ngayon nyo naintindihan kung bakit tayo nagkasala sa mga makasalanan para ma-magnify lalo ang kanyang pag-ibig. Kaya ang isang bagay po na iniiyakan natin, mga kapatid, pag naalaala natin na tayo ay niligtas ng Panginoon sa kabila ng pagiging marumi at makasalanan. Kapag hindi mo naiiyakan yon, duda ako, baka hindi mo nakilala ang pag-ibig ng Panginoon. At hindi mo naintindihan na isa kang talamak na makasalanan. Hello? Okay. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. So, nandito po minamagnify na ang Panginoon ang kanyang pag-ibig. At dito po natin makikita gano'n kakaiba ang kanyang pag-ibig. Kasi ang sabi po sa talatang pinanggalingan, verse 7, pakitaas po. For scarcely, ibig sabihin, wala, madalang, na merong taong mabuti na mamamatay para sa isang tao. For scarcely for a righteous man will one die, yet for adventure, for a good man, some would even dare to die. So, ibig sabihin noon, walang tao na pwede mag-alay ng kanyang buhay, okay, sa tao. Okay? Pwede may mag-alay ng kanyang buhay sa taong mabuti. Ang bait ng taong yan, alay ko yung buhay ko sa kanya. Pwede hong mangyari yun, di ba? So, alam ko, meron pong aktual na kwento nangyari niyan na talagang yung kanyang kaibigan sasaksakin siya yung humarang, siya yung nasaksak, patay siya. Kasi mahal niya yung kaibigan niya. Pero wala po ako nabalitaan na yung tao, inialay niya ang kanyang buhay kasi yung kanyang kagalit, yung kanyang kaaway papatayin, siya yung humarang. May nabalitaan po ba kayo? Namatay para sa kaaway? Ang alam po natin, ang kaaway, pinapatay. Pero para mamatay ka sa kaaway mo, di ba? Yun nga lang kagalit mong asawa mo. Di ba? Hindi mo pinag-iinit ng sabaw pag umuwi ng gabi. Kasi galit ka. Hello? Okay. Ang sabi ng verse 8, Diyos lang ang gumawa niyan. Inialay niya ang kanyang buhay sa mga makasalanan. Hello? Iisang uri ng pag-ibig po yan sa mundo. Diyan po ini-introduce ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Para ma-magnify, mag-glorify siya. Amen? In-extend niya, third point, ang kanyang glory, ang kanyang pag-ibig, the glory and the love of God, ay iisa sa tao. Okay? Verse 10, John 17:10. Tingnan po natin kung gano'ng katotoo ang sinasabi ko. Keep your eyes open. Come on. Keep your eyes open. John 17:10. All mine, and all mine are thine, and thine are mine. I am glorified in them. Sa totoo lang, ako po yung nag-preach sa John 17 before, kung inyong natatandaan, na lumalabas po doon that we have been existing with God in eternity. In His heart and mind. We were not conscious about anything in the eternity, but we have been existing in the heart of God.
And we are God's gift to His Son. Okay po? To glorify the Son, to make the Son more happy. God, the Father, gifted His Son, and the gift is the church. The gift of the Father to His Son is the church. Ephesians 2:6, please. Ephesians 1:6. Sorry. I am glorified in them to the praise of the glory of His grace. Yan po yung ating theme sa Life of Grace. Wherein He hath made us accepted in the beloved. Ibig sabihin po ng accepted is highly favored in Jesus Christ. We are God's gift to His Son. We are the special of all the special gifts of the Father to the Son. Not the moon and the stars. Not the mountains, not the rivers, not the beautiful creatures of God in the heavenlies. But the most precious gift of the Father to the Son is the church, you and me. Amen? Okay. Paano po siya nag-glorify sa atin? Dagdag ko po yung verse 22, John 17:22. Para po sa mga bisita, kindly indulge the preaching. Amen? Indulge the preaching, okay? Huwag ko kayong maglala kasi hindi naman tayo aabutin ng gabi. Okay? Kasi nasa third point na ako di ba? Dito kasi importante yung third point din po niya. And the glory which thou gavest me, sabi ng Jesus Christ kay Father, and the glory, the love that you have been giving me, I have given them. Yung pagpapahalaga mo sa akin, yung pag-ibig mo sa akin, na nai-enjoy ko in eternity before the world was. Verse 26, please. Verse 26, 17:26. Verse 24. Yan. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the world began. Hello? Sa mga nag-aaral ng malalim ng Biblia, pag-aralan niyo po yung mga sinasabi kong yan. Iniibig ng Diyos ang Ama. Ang Ama, iniibig niya ang anak before the world began. Okay? Kaya ang sabi po doon, tayo ay iniibig ng Panginoon before the world began. Kasi wala pong time ang eternity. Hindi ko kayang isipin ng eternity. Kailan sila nag-isip ng ganyan? Kailan pilano yan? In eternity lang ang sasabihin natin. Okay? So this is Christianity, ladies and gentlemen. Christianity is very deep to understand. Hindi kayang arukin ng mga taong nasa labas na walang alam kay Kristo. They will never understand this. Okay? So verse 10, ang sabi po doon, sa verse 10, I am glorified in them. Ang tanong po, paano ba nag-glorify? Ito po yung punto ko. Keep your eyes open. Paano nag-glorify si Jesus Christ at ang Ama sa atin? Binigay niya ang glory niya. Paano sila nag-i-enjoy sa atin? Paano nag-glorify natin si God? Paano? Paano? Okay, unahin po natin ang 1 John 4, 7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse 8, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Yun po yung bilanggit ko kanina nung ako nag-introduction about John 13, verse 34 and 35, that we are to love one another. Okay? Para po maganap yun, dahil tayo po nahiwalay sa Diyos, kaya pang sabi po ng 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Dapat ilagay muna ng Diyos ang kanyang glory, ang kanyang pag-ibig sa atin, para makaibig tayo sa Kanya sang-ayon sa kanyang ninanais. 1 John 4:17. 1 John 4:17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Okay? Because as He is, so are we in this world. Ang context po niyan is about love. Meron po mga preachers na ginagamit po yung text na to out of context. Ibig sabihin po ng out of context, iba po ang application. Meron po nagsabing preacher,
Ang Diyos daw ay walang rayuma ng nasa langit, kaya dapat, kung ano ang Diyos sa langit, ganun ka rin dito. Dapat wala ka rin rayuma. Kaya i-claim mo yung healing mo ng rayuma. Kasi kung sino sigad sa langit, ganun ka rin dito. Kung ang Diyos sa langit ay walang ubo, dapat wala ka rin ubo rito. Ang galing ko, ang laki ng church nila, sa totoo lang. Hindi ko sasabihin, baka chismis pero yun po yung pakinig ng tenga ko. Pero ang context po niyan is, kung ano ang Diyos sa langit, na nag-iibigan among the triune God, ganun din dapat tayo sa lupa, kasi ang context niyan, pag-ibig. So, paano nag-glorify si God sa church? Kapag ang pattern ng langit na nag-iibigan ng triune God ay nagiging totoo dito sa lupa, sa kanyang iglesia, that is the reason why God extended His glory to magnify His love so that the love will be upon His people. And if we love one another, God is glorified. Yun ang ibig sabihin po niyan. Kaya po yung doktrina natin, 1 John 3:16, lay down your life for the brethren is just very much biblical. Kasi kung hindi ka mag-aalay ng buhay mo sa iglesia, sa mga taong nandito, kahit anong itsura ng mga taong yan, iibigin mo yan, aalay mo yung buhay mo dyan. Kasi dyan nag-glorify ang Diyos sa'yo. Amen? Pag nagmahal ka ng mga kapatid natin dito, di ba? Sino may pangangailangan dyan? Mahal ko kayo. Pati ka muna. Lapitan nyo hindi, joke lang. Wala si Luby. Tinuturo ko lagi si Luby. So, naintindihan niyo po kung ba't tayo nagmamahalan dapat. Kasi yun po ang purpose ng Panginoon in eternity past. Na yung nai-enjoy ng pag-ibig ng triune God, ipasa niya rito. Okay? Pag tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. We love Him because He first loved us. In 1 John chapter 4, paano mo iibigin ng Diyos na hindi mo nakikita kung ang kapatid mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Kaya yung pong pag-ibig natin sa isa't isa ay manifestasyon lamang na tayo umiibig sa Diyos. Love you! Amen? Pag walang pag-ibig, walang Diyos. Kasi ang sabi sa 1 John 4:16, ang umiibig ay tumatahan ang Diyos at ang Diyos ay tumatahan sa Kanya. Kaya kung walang pag-ibig sa pamilya mo, wala ang Diyos dyan. Kung wala ang pag-ibig sa iglesia natin, wala ang Diyos dyan. At ang may capacity lamang na umibig ng katulad ng pag-ibig natin, ay mga taong nakatanggap lamang ng pag-ibig ng Diyos. Maliwanag po ba? Sinamarize po ang ibig ko sabihin. Point number 2, babalik-balikan ko po. Okay? Ang pag-ibig sa isa't isa ay damayan at tulungan. Yun po yung context ng 1 John 3:16. Because love is shared. Paano mo papakita ang pagmamahal mo? Pag may lumapit na may pangangailangan, may kaya ka naman, hindi mo tinutulungan, ikapatid mo naman yan. Hindi naman yan tagalabas na ginagawa kang bigasan. Di ba? Hindi naman yan ibibili ng sigarilyo at alak at ipangsusugad at pagtataya ng loto. So doon po mararamdaman ng iglesia na may pag-ibig dito kasi yung legit na pangangailangan ko natugunan. Kaya po tayo may covenant para hindi po tayo masubject ng abuse. Pero pag kapatid ang lumapit sa iyo at may magagawa ka, itulong mo yan. It involves faith. Diyos naman ang bahala magpala. Kasi alam ko, pag tinulong ko ito at binigay ko ito, natutuwa ang Diyos sa gagawin ko. Di ba? Hindi yung may problema yung tao, hirap na hirap. Hayaan mo siya. Marami namang kamag-anak yan. Hindi ho yun. Pag kapatid dito, naging faithful tayo sa pagtulong sa tao. At yun po yung daluyan ng pagpapala. Mamaya sa 4th point po natin. Okay, paano natin nag-glorify si Christ? If we love one another. Okay? That men may know that you're indeed my disciples. Pakisabi nga po sa inyong katabi, I love you with the love of the Lord. Amen. Si Mark Olaguer ay lagi pong nagte-text, I love you, Pastor, with the love of the Lord. Okay? Pag sinabi mo yon, Mark Olaguer, ibig sabihin, padadala mo kami lagi ng kape, ng una, joke lang. Sabi ko sa inyo, hindi tayo, okay. Pag mahal mo ang tao, you're willing to do what is best for him. The reason why I am praying for every one of you, because I'm doing my best for you. Okay. Another point, paano nag-glorify si Jesus Christ sa atin?
and I am glorified in them. Kasi nakita niya yung mga disciples niya nagmamahalan. Bagamat hindi sila perfect. They group themselves together under His leadership. Okay? Then another thing na makita natin, na paulit-ulit sinasabi ng Biblia, yung book of 1 John kasi, it's about love. Parang love din yan sa John Gospel. 1 John 5:2. 1 John 5:2. By this we know that we love the children of God. When we love God. When we love God, we love the children of God, right? Hindi pwedeng umiibig ka sa Diyos, pero hindi ka umiibig sa mga kapatiran mo. Kaya nga tayo excited magkita-kita kasi we love each other. Love is clinging. When you love your boyfriend, you always want to be with your boyfriend. When you love your husband, you always want to be with your husband. Amen, Saret? Amen, di ba? Maging sino ka man. When we love each other, we're hoping to be together. Kaya yung kultura dito, sa ating mga, si John Lee, si Melby, we have Shell, yung kultura dito, matagal ang fellowship kasi may extended fellowship, may kainan lagi pagkatapos. Minsan kahit anong kinakain, kahit merienda lang, at least extended, mayroong fellowshipping together. Hindi yung pag-alis ng service, hi, hello, asa kami. So mayroong extended siya kasi nga, there is love. And love is clinging. Di ba? At pagkatapos, nagsasama-sama, hanggang gabi, hanggang alas 12, saka mag-iwahiwalay. So, yan ho yung church, di ba? Okay. Another thing, nakita niyo sa verse to? When we love God, we love the children, and okay, yung pong tanong namin sa Bible study lagi doon ni Engineer Lito, tama na ba yung pananampalataya lang, ligtas ka na? Eh, paano kung hindi ka naman gumagawa ng tama? Kasi ang taong umiibig at nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, they keep God's commandments. At ang commandment po sa Bible, isa lang. Love is the fulfilling of the law. Okay? Love. Love pa din ang bagsak. Okay? So, tingnan po natin, John 14, 21 and 23. John 14. John 14. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Alinaw po ba? Ang sino man nag-iingat ng aking mga salita, nagmamahal sa aking mga salita. Pag sinabing nagmamahal, clinging. Pag sinabing clinging at nagmamahal ka sa Diyos, you always want to cling with your Bible! Pero kung hindi yung binabasa ang Bible niyo, wala kayong pakalam sa Word of God, you don't love God. And you are not into keeping His commandments kasi wala kang pakalam sa Bible. Ikikip po yung commandments na yan. Paalam niyo, mahal niyo yung Diyos. Mo sa Bible niyo. Mahal na mahal ko yung Bible ko, Pastor. Simula nang binili ko yun, tinago ko, hindi ko binubuksan kasi baka masira. Baka mali ka bukan. Di mo, Pastor, bago pa. Oh, that's how much I love my Bible. Still new. 10 years ago. Di ko binubuksan niya. Di ba? At ang sabi, He it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, at kami ay mag-glorify sa Kanya. We will manifest. Verse 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and will come unto him, and make our abode with him. Okay, mga kapatid, yan verse 10, napakahalaga niyan. Meron po kong song na, pag nagtuturo po ka about family, sabi, when Christ in the family, happy, happy home, happy, happy home. Pag binaligtad po yun, when Satan in the family, trouble, trouble home. Trouble, trouble home. How is your home? How is your home? Is it a happy home? Happy home. God cannot stay in a home when there's no love. God cannot stay in this church because it is His nature that He is the God of love. He hates sin. God cannot have fellowship with you if you are living in sin.
If you entertain sin, yun lang, hindi ka marunong magpatawad eh. Wala ka na. Hindi ma-enjoy ang Panginoon sa presensya niya. Lalong-lalo na ang puso natin, wala tayong humility. God hates the proud. He resisted the proud. Kaya mga taong nag-worship sa Panginoon should be characterized with humility and holiness. Because God is dwelling with them and fellowshipping with them. Amen? Huwag mo sabihin, kasama mo lagi ang Panginoon, yabang mo naman. Kasama mo lagi ang Panginoon, wala ka naman humility. Kaya po, sa church na to, dapat bawat isa, mapakumbaba po tayo. Hindi tayo nagtataas ng ating sarili. Kung merong mayabang po dito, hindi ang pastor. Kala nyo ha? Kala nyo ha? Binago ko lang statement ko. No? Nakuha nyo po yung point? 1 John 4:16 lang po yan eh. If you live in love, God lives in you. Kaya tiyakin nyo po na ang inyong buhay ay pure. Lagi nyong pagkinausap ang Panginoon based on the truth. Okay? Hindi based on nararamdaman nyo, pero nasa kasalanan ka naman. Okay? Sometimes I don't feel that God's presence is in me. But I believe. Because I don't base the presence of God in my emotion. I base on the truth. Amen? At yung paggawa ng mabuti sa tao, hindi po yan feeling. Sometimes you don't feel, sometimes you feel. When you love your wife, when you love your children, it is basing on the truth that love is to glorify and to beautify the people around you. It is to do the best and to do good for the people. Kahit may sama kami ng loob, kaya kong masahin ang asawa ko ng 2 oras. Pero ang ginagawa ko, 2 minuto na lang. Hindi ko po pinipersonal yun. Kaya kong akapin ng asawa ko kahit meron kaming alitan. Tignan mo, akapin ko siya. Oh, pero magkaaway po kami yan. Hindi, joke lang. Hindi po feeling eh. Sometimes ayaw kong uminom ng serpentina. I don't feel like taking that. Pero dahil kailangan kong iniinom ko siya, kaya kahapon nagpa-blood test po ako. Random, 100. Nakakainis, oh. 100. Ay, meron ka ba yung ice cream mamaya dyan? Nakuha niyo po? Ang iba, kapag nagagalit, naghuhugas ng pinggan, they do what is right. Pero basag-basag naman ang pinggan. Nakuha niyo po yung point? Pag umuwi ang asawa nyo, dahil mahal nyo siya, kahit masama ang loob nyo sa kanya, ipagluluto nyo siya. Di ba? Diyan, kumain ka kung gusto mo. Asan ang pagkain? Nandun sa kusina, mamili ka. Ang dami sigurong pagkain. Bakit tuyo lang to? Sabi ko na, mamili ka kung kakain ka o hindi eh. Yun, dati na yun. Okay mga kapatid. God dwells in our church, in your home, and in your life. Will you live in love? Because God is love. That is identity. Alam niyo kung bakit hirap tayo magmahal? Alam niyo kung bakit? At hindi tayo marunong magmahal? We don't hang on with the love of God and with the God of love. Kasi kung anong iyong binababaran, yun ang magiging ugali mo. Kung ano yung binababaran mo, yun ang magiging amoy mo. Bakit amoy isda ka? Eh, galing ko sa palengke. Bakit ang bango mo? Saan ka galing? Ikaw naman. Dumaan ako sa flower shop. Kaya mabango ako kasi namimili ako ng mga magandang bulaklak. Malapit na kasi ang araw ng patay. Kung saan ka lagi naghahang on, yun ang amoy mo. If you're always hanging on with the love of God, bakit nakakatuwa naman? Ba't ganyan mo ko kamahal? Bakit ang sarap mong kasama? Kasi talagang ramdam na ramdam ko, mahal na mahal mo ko eh. Amen? Ayaw magsalita, natuto. Maliwanag po mga kapatid. Kaya ang gusto ng Panginoon, you always hang on and hang around with Him
para yung kanyang love, di ba, maging flavor mo, maging buhay mo. There's so much things to talk about love. But finally, there are three things na binabanggit ko. Loving one another, that is where God is glorified in us. Keeping His commandments, that is God is glorified in us. And thirdly, ladies and gentlemen, this is the thing. My final thing before the last point. My final thing. Binanggit ko kanina na to glorify is to beautify, to magnify, to edify. Yun po yung ibig sabihin ng love, to do what is best. Hello? Mata niyo sa akin, please. Mata niyo mapupungay, please. Yan. Sa Bible, in the book of Ephesians, hindi ko nababanggitin isa-isa, there are 8 times that the word body is used, referring to the church, the body of Christ. There are 8 verses mentioning that the church is the body. So God is glorified and Jesus is glorified when we are beautifying the church, not physically, though I appreciate ang ganda ng kortina natin, but we are doing our best. When we do our best for the edification of the people in the church, you sacrifice your time para mag-counsel sa mga tao, mag-preach ka ng tama, mag-aral kang mabuti, gawin mo, magagawa mo, tumulong ka sa church na to, you are beautifying and strengthening the body of Christ. That is Christ is glorified. Laying down life for the brethren glorifies the church. Hindi sayang ang inyong paglilingkod sa Panginoon, sa inyong pag-aawit dito. You're using your talents to lift us up. Wow! You're honoring God. Di ba? Yung inyong mga talento sa pagluluto, yung inyong mga sacrifices, nag-aabono kayo, gumagastos kayo, nagbibigay kayo para sa pagpapatuloy ng church natin. God is glorified in us. Amen? Kaya hindi po kayo nandito sa church para lang umupo at uuwi at nagpapa-beauty. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ginagamit mo ang talento mo, ang resources mo para sa gawain dito. And God is glorified. Amen? Last but not the least. Love is the prerequisite for prosperity. Hindi ko pa sinasabing yayaman ka, magiging bilyonaryo ka. Pag binasa niyo po ang book of 1 John, lalo po in 1 John chapter 3, di ba? Laying down life for the brethren. Pagdating po sa verse 22, ito na po yung principle na sinasabi na gusto kong i-highlight ngayon. 1 John 3:22. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. May I have your eyes on me now? Okay? Now, if you love one another, if you keep my commandments, do those things which are pleasing before me. What pleases God in your family and in your life is that you live your life in love. Amen? Pag nabuhay kayo sa pag-ibig, sa personal niyong buhay, sa inyong pamilya at sa iglesia, anong sabi dito? Hilingin mo kung anong gusto mong hilingin. Dahil ang ginagawa mo ay ikalalago ng mga tao sa iglesia, dahil nag-alay ka ng buhay mo doon, kung para sa church lang din ang buhay mo, anuman ang hilingin mo, ibibigay ko yan sa iyo. That is the secret of prosperity. Kung tayo nabubuhay sa pag-ibig, first, ialay mo yung buhay mo sa iglesia for the growth of the church. 1 John 3:16, yan ang pinaka-verse po natin. Baliktarin po natin. Whatsoever we ask, we do not receive, because we do not keep His commandments and we do not do those things which are pleasing in His sight. Pag hindi ka sumusunod sa Diyos, okay, at hindi nalulugod ng Panginoon sa buhay mo, wala siyang sasagutin sa'yo. You are on your own. And even your prayer is abominable before Him because God cannot stay with you because He is a God of love. Pero kung nabubuhay ka sa pag-ibig, God loves to be with you. God loves to answer all your prayers because you are living in love. Because God is love. Tayo pong lahat ay tumayo.